talaga ng pari. Dahil gusto talaga ng pari ang bawat member dito sa Iloko ay isang buhay ang kanilang ano? Ano ang isang buhay? Ang ating mga binyan. Dapat natin maintindihan na ngayong gabi na lumpa ulit tayo sa Diyos. At alam ko yung mga mukha nyo, nakikita ko ngayon. At mismo sa harap ng Diyos tayo nanumpa. At sa mismong tubig, pinaalalahanan tayo na dito tayo binyagan sa tubig na ito. And from this water, sa tubig na ito, na sumasagisag ng paglinis ng kasalanan, nung tinusok ang ating Panginoon sa tiyan, dumaloy ang dugo at tubig. To symbolize na ang tubig ay siyang mismo bigay sa Diyos sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? So nawa ang ating baptismal vows, ang ating panunumpa ay sa buhay natin. So dapat magsimba tayo lagi. Amen? Amen. Para mahina, magsimba tayo lagi. Amen. Di ba napakahalaga yung sinabi kanina na dapat yung ating mismong buhay ay maging example sa pagsisilbi sa kapwa, di ba? At ang ganda ng inyong mga response. At ang ganda ng inyong mga yung ating binasa kanina. And it reminds us once again how sacred our responsibility, our duty. Kaya sabi ko sa bawat isa, di ba sa eskwelahan, we need to enroll. Kung tayo ay magpa-enroll, ibig sabihin, tayo ay mag-aral. Ilang absences na i-drop ang estudyante? Ilang consecutive absences? 4? Kung hindi na siya pumapasok, ilang beses? Karamihan, 3 lang. 3 consecutive absences, automatic drop. Kung ganyan kayo ang simbahan, di ba? Walang matitira. Di ba? Walang matitira. Pero hindi ginawa ng simbahan yan. Ano ginawa ng simbahan? Palaging iniintindi tayo. Kasi hindi natin lubos na intindihan ang ating responsibilidad. Kung magsabi tayo, napaka-stricto naman ang pari yan, napaka-stricto naman ang simbahan yan, para lang ba yan sa pari? Di ba? Hindi yan para sa pari, para sa atin yan, para matuto tayo isabuhay ang ating binyag. Dahil kayo yung pumunta sa pari, tapos mapabinyag ako. Sa anak ko, kayo yung lumapit. Tapos pag napatay, sabi ni Father James, gustong ipapasok. Hindi na nagsisimba. And that is why we need to preach. Kagaya ng sinabi kanina, nanumpa tayo na isabuhay natin. Oo, magkasabi tayo, mahirap yan gawin, Father, of course. That is why the mission of Christ is continuously given to us, tayo lahat. May responsibilidad tayo sa bawat isa. And the only ministry that we can do is only at the end of our hands. Kung nakikita natin hindi na nagsisimba, ay tayo. At the end of our hands, tatapikin lang natin. Hindi ko na nakita yung presensya mo sa simbahan. No? Or else, magsimba na tayo. Paghintayat sa bawat isa. Dahil ngayong gabi, sagrado ang responsibilidad natin sa binyag. And according to some theologian, sa mga nagtuturo sa seminary, sabi nila, although ayaw kong sundin yung katuruan na yun, pero para sa akin, katotohanan din, sabi niya, outside the church, there's no salvation. Sa labas daw ng simbahan, ang hindi member daw ng simbahan, walang kaligtasan. Although, I quietly disagree sa kanyang sinasabi. Pero, that is because baptism is very important. Si Kristo na mismo nagpa-binyag.
So kung si Kristo sabi ni San Juan, ayaw pa nga niya kasi hindi nga siya karapat-dapat kahit sa tanggal ng sandalyas ni Kristo. Pero ginawa talaga ni Kristo yun. Dahil ang baptism is our kumbaga password towards our ministry. Kaya meron lang tatlong S sa gabing ito na gusto kong sabihin sa inyo. Yung SSS. Hindi Social Security System. First S is about the sacrifice of Christ. Ang sakripisyo ni Kristo ay siyang biniyag ng kamatayan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ko nga sa nakaraang araw, kahapon sa sermon ko, that through the sacrifice of Christ, we gain salvation. Because without suffering, without pain, without the Good Friday, without the death of Christ, there's no salvation. So that's the importance of sacrifice. Kaya sa mahal na linggo, ang mahal na araw, at sa buong linggo na ating ginagawa ang Holy Week, we do the sacrifice. Kaya nasira na yung sapatos ko. Sumakit na yung paa ko. Kagabi, yung mga nagpapasyon, walang tulugan. Dahil marami namang tinapay at kape. Palagpakan mga natin ang nagpapasyon. Sa ating Via Cruces, sa Lunes hanggang sa palagpakan din natin. Sumama tayo, nagsakripisyo tayo upang buhayin natin ang mismong sakripisyo ng Diyos. Ibig sabihin, may pagmamahal tayo sa Kanya. Amen? Amen. Yan natin ginagawa. That is one, sacrifice. Kaya ngayon si Kristo ay pumaroon sa mga patay for His own sacrifice for them and for us. Second, aside from sacrifice is silence. Di ba napakaganda kanina ng burnout? Napakalinaw ng boses ng pare kahit maliit lang yung speaker dahil sa silence. Alam niyo ba, sabi ng isang theologian na si St. John the Cross, sabi niya, silence is the first language of God. Silence is the first language of God. Paano kayo nakikipag-usap sa Diyos? Diba? Karamihan sa atin, we go to a silent place, we pray. Kaya na mismo na simbahan kanina, ang bata dito, takbo na takbo. Kaya kasi gusto natin ng tahimik, pero hindi natin. Kasi bata naman, dumaan naman tayo rin sa bata. Naintindihan natin na ang bata talaga makulit. Ako hindi ako madaling magalit, hindi ko talaga pag ganoon. Intindihin lang natin. Sa simbahan, kahit gusto namin tahimik, hindi maiwasan, may dadaan dyan, may kutubo, magkamali ang pare, magkamali ang diktor. So hindi tayo nakadipindi lang doon. But in our encounter with God, ngayong gabi, pumunta si Jesus sa mga patay. Kaya pag ako nagsisermon, gusto ko talagang tinitingnan yung mga mukha kasi baka patay na lang. Huminga. Gusto ko talagang huminga pa yung nakikinig. Buhay pa. So even in silence, God speaks to us. At ngayong gabi, tahimik ang buong mundo dahil patay si Kristo. Lahat nasa simbahan, halos lahat ng mga tao ngayon. Sa malalaki na rin mga simbahan sa AFI, tingnan nyo sa Facebook, punong-puno ngayon ng tao sa simbahan. It reminds us that even death, even in silence, God is working. Patuloy ng Diyos na naghihimok sa atin. At sa silence na ito, dito natin maintindihan na tayo pala kung nagdarasal, nakakausap natin ang Diyos in silence. Diba, minsan galit na tayo, minsan, yung bunganga natin, sa mga nanay dyan, diba, pag umaga pa, bunganga ng bunganga. Kaya yung mga tatay, tahimik lang. Pero minsan mga tatay naman yung bunganga ng bunganga. Pero pag ang taong galit, minsan, napakahirap napakahirap tumahimik. Di po ba? Lalo na kung yung anak mo,
Pasaway? Yung asawa mo pasaway? Ikaw mismo pasaway? Tayong lahat. Napakahirap tumahimik. Pero gusto ng Diyos na tayo'y tumahimik upang ating makausap siya. Kaya sa panahon ito nandito ka ngayon, in silence, God is speaking to us. At tayo lang nakakaalam kung anong gusto niyang sabihin sa atin. Nawa sa ating pagdarasal mamaya, sabihin natin sa lahat yung ating mga problema. Yung ating mismo gusto mangyari sa ating buhay. Yung ating misyon. Ipanumpa natin ngayong gabi na patuloy natin ipapakita sa Kanya ang ating pagmamahal sa Kanya. Pangatlong S, malapit na. Yung iba gusto nang umuwi. Sinugutom na. Pareho tayo. Pangatlong S, ano yung una? Sacrifice, silence, and lastly, yung sinabi mo kanina, salvation. Bakit? Ngayong gabi, kaya white or yellow or gold yung sinuot ko ngayon, it symbolizes the hope of salvation. Simbolo ng pag-asa ng ating kaligtasan. Kaya sa binyag, kaya sa kasal, kaya sa Pasko, kaya sa pagkabuhay puti, because it symbolizes the joy of our salvation. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa kaligtasan ng pinagkaloob niya sa atin. Nang tayo bininagan, ang mismong kaligtasan sa atin ay nagiging posible at nagiging realidad. Dahil kay Kristo ngayong gabi, pinuksa niya ang kamatayan. Ibig sabihin, hindi na tayo matakot sa kamatayan. Sino gusto mauna? You know what? Noong nakaraang mga taon sa Surigao in my province, we were struck by a strong earthquake. Nabalitaan niyo yun? Ang lakas ng lindol, mga 6.9 yun, 6.7 o 7 yun. 6.9. No, parang yun. Kalimutan ko na. I was driving sa motor ng panahon na yun. Nung nag-drive ako, ang mga nakaparking ng mga motor, nagsitumbahan na. Ako, nag-drive pa rin ako, pero parang flat yata yung motor ko. Lindol na pala yun. Nabibiyak na yung mga kalsada. Pero before nangyari yun, may seminar kami sa simbahan. At siyempre, ang bahay na doon kami natulog, kasi ako malapit lang yung parokya ko, umuwi ako. Pero doon ako nag-stay din before ako umuwi. Sa seminar, paggabi, yung mga pari, doon ako tulog sa bahay ng kapitan. Doon sila, special sila mga pari, doon sa bahay ng kapitan. Sa gabi, before ang lindol. So, masaya sila, sabi ng kapitan, very generous. Oh, Father, merong 2 case ng Pilsen. Huli naman yun kasi sanggil yung beer. Sanggil. Kaya man, ang sarap ng inuman namin doon. Sanggil. Kasi binigay naman yun ng kapitan sa amin. So, alangan naman, hindi namin tanggapin. So, masaya kami nagpintuhan. Sabi ng isang monsenyor, hindi tayo matakot bilang pari kung tayo mamatay. Dahil may isang pari kami na stroke. Namatay na rin. Kaya siya sabi niya, ako, monsenyor na ako, hindi ako takot mamatay. Dahil mayroong pagkabuhay. Pero nung lumig doon, alam niyo kung saan na siya? Siya daw lang nakalabas. Pero yung mga pari doon sa lamisa, siya nakalabas. Imagine mo yun? Sabi ng mga pari, sabi mo, huwag matakot mamatay. Ba't ikaw yung naunang lumabas? Sabi niya, mas maganda lang maniguro tayo. Joker rin yun naman sa inyo. Di ba? Kaya, sabi ko sino gusto nang mauna, takot tayong lahat. Pero alam niyo ba, na hindi na dapat tayo matakot. Dahil kung naniniwala tayo kay Kristo, He overcame death. Ibig sabihin, wala nang kamatayan kay Kristo. Dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Mamamatay na tayo sa mundo, ito, pero dadalhin niya tayo sa Kanyang kaharian.
Dadalhin niya tayo kung isa sa buhay natin ang ating mga binyag. Yun lang. Kaya hindi na tayo matakot sa mismong kamatayan. At kung nagsasabuhay tayo sa misyon ng Diyos, sa mismong binyag, lagi tayong nagsisimba. At lagi tayong nagsisilbi. Ano yung tatlong S? Silence. Okay. Nawa kayong gabi at bitbit niyo yung mensahe na ito para patuloy ang yuko parish na bubunga, lalago sa pananampalataya. At hindi niyo dapat kakalimutan ang mukhang ito kahit isang linggo lang na nagiging bahagi sa ating 2025 Holy Week. Nawa, ingatan tayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo at tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo mga Diyos na kamahalan. Sa bawat panalangin na ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, Idinadalangin natin ang iyong banal at pangkalutang Iglesia. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkapaisa at pag-ibigan, manalangin tayo. Bigyan mo ng biyaya ang makalangit ng lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminaristo. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag naman nila ng pagkatapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat na namumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya naman sila ng mga talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong mga langit na biyaya. Tingin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kawawaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw na sa kanila ang patuloy na pagyapong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami, kasama nila yung parating nawa sa ganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na lagi nabubuhay upang mamagitan para sa amin. Siya na iyong anak at aming tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen. Magsitayo tayo lahat. Mga kapatid, sa gabi ito, hindi tayo magbabatihan ng kapayapaan sapagkat sa gabi ito ay pagkanulo ni Judas sa anak ng tao sa pamagitan ng isang halik. Sa iyong muling hapunan, Panginoong Yesus, bilang iyong pananguhin,
Hindi ka namin ipagkakanulo. Hindi ka namin hahalikan tulad ng pagkakahalik ni Judas. Sa halip tulad ng isang nagsisising magnanakaw, kami ay nagsisisi sa iyo, Panginoon. Alalahanin mo kami pagdating sa iyong paraiso. Mamuhay ng may pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin na nagbigay ng kanyang buhay bilang handog at sakripisyo sa Diyos. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng pakikisa sa ating mga kapatid na nangangailangan sa buong Pilipinas. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Buong kagalakang ihandog natin sa Panginoon ang mga alay ng ating buhay. Magsiupo po tayo.